Hello guys, magandang araw. Welcome to ENM Hermoso Channel. Ako po si Elmer Hermoso. Samahan niyo po akong mag-unboxing at saka po review nito pong ating binili sa Lazada na JBL Charge 5. So yan guys, buksan na natin syempre para makita na natin kung okay itong ating order. At habang binubuksan ko po ito, baka bago ka lang dito sa aking channel, huwag po kalimutang mag-subscribe at pakiclick ang notification bell para updated ka po sa na-upload kong videos, tutorial at mga unboxing at product review dito po sa aking YouTube channel. So, pagbukas natin yan, meron po siyang bubble wrap. Naka-bubble wrap naman siya at check natin kung ano itsura ng laman. Napakabilis po yung delivery nito kasi in-order ko po siya ay 11/11, November 11, ngayon po ay November 12. Kaya po, napakaganda po umorder sa kanila at syempre, legit po yan. Dahil po yung in-orderan po natin na seller ay ichinek ko po sa website ng JBL. Sila po ay authorized seller ng JBL. Pag binuksan natin, ay meron siyang parang resibo. Pre, buksan na natin yung kahon niya. Okay, na-excite na pong siya patunugin. Dito po sa taas ay meron po siyang transparent tape. Ayan. At pag binuksan natin, ganyan, lalabas dito sa ibabaw yung karton na may laman na USB at Type-C. Siyempre, meron pa po ang laman ng ating kahon, user manual, quick start guide. Ayan po. Pagkatapos natin matanggal yun, ito na po yung lalabas dito sa ating kahon. Ito po ang ating JBL speaker. Ayan po siya. Wala na pong ibang laman kundi yun lamang po. Tanggalin na natin itong kanyang nakabalot. Ang ganda po ng nakabalot. Cloth siya. Diba? Para palang bag. Ayan. So yan guys, pagka-open natin, ito na nga yung ating JBL speaker, Charge 5. Pag in-open po natin siya, isang pindot lang naman yan, at mag-o-open na po. Hindi po kagaya ng mga peking Bluetooth speaker na kailangan mong ilong press para po mabuhay. Siya ay isang touch mo lang, mabubuhay na. Pagkatapos mga kaibigan, dito sa ibabaw, meron siyang mga pindutan dito. Makikita po natin dito sa ibabaw yung party boost button. Ayan po. Pagka po i-click natin yan ay makakapag-connect po tayo ng mga ibang JBL speaker. At tutunog po sila ng sabay-sabay ng same sound galing sa iisang source ng sounds. Dito po sa sunod na pindutan niya ang kanya pong pahinaan or ang kanyang volume down. Ito ang power button, Bluetooth button, volume up button at saka ating play button. Makikita natin yung kanyang emblem na napakaganda dito sa harap. At meron siyang light indicator dito sa ilalim pag binubuhay siya. At dito sa kailaliman naman, meron siyang rubber para po hindi siya dumulas kung saan natin siya ilalagay. Baka medyo madulas yung paglalagyan natin. Hindi po siya i-slide kahit po malakas yung tunog niya. Dito naman sa likod, dito natin makikita yung kanyang USB. Ayan, pag binuksan natin. Kasi pwede ka pang mag-charge dito ng cellphone in case of emergency. Tapos ito yung kanyang Type-C charging port. Dito po natin siya i-charge pagka po i-charge natin yung ating speaker. Pumunta naman po tayo sa specs ng ating JBL Charge 5 na Bluetooth speaker. Siya po ay meron pong 52mm by 90mm woofer at saka po 20mm tweeter. Tapos siya po ay meron pong rated output power na 30 watts for woofer at 10 watts for tweeter. Meron po siyang frequency response na 6Hz at 20Hz. Meron po siyang battery type na Li-ion polymer 27 Wh equivalent to 3.6 volts at siya po ay 7,500 mAh. Siya po ay charge ng 4 hours sa 5 volts at 3 amperes. 4 hours po siya kung i-charge. Full charge niya po ay 20 hours. Depende po kung gaano po kalakas ang volume niyo siya pinapatunog at syempre nakadepende kung ano ang pinapatunog mo sa kanya. USB port Type-C. USB rating 5 volts 2 amperes maximum. Tsaka po siya pa ay Bluetooth version 5.1 kaya mabilis po ang connection niya sa Bluetooth. Kung magtatanong naman po kayo kung gaano po kalaki ito pong speaker na ito, ay hindi naman po siya ganun kalaki pero maganda naman siya kung tumunog. Meron po siyang sukat na 8.7 inches by 3.76 inches by 3.76 inches. At meron po siyang bigat na 0.98 kg or 2.16 pounds. Ang kagandahan po dito po sa ating Bluetooth speaker, siya po ay waterproof, dustproof, IP67 at pwede po siyang malubog sa tubig ng 30 minutes sa 1 meter na tubig. Pero syempre,
Hindi ko na po siya para ilubog sa tubig dahil nakakapanghinayang naman kung ilulubog natin. Pero in case na daladala natin yan at abutin tayo ng ulan, wala pong problema kahit po mabasa po yan. Pwede nyo po siyang gamitin sa mga beach, kahit masabuyan siya ng mga buhangin, okay lang po yan. Pero wag nyo na pong subukan ilubog sa salt water. So ayan guys, nandito na tayo sa exciting part ng ating video, ang ating pong sound check. Ngayon po ay maririnig na natin kung ano po ang tunog nitong ating JBL Charge 5. Magsuot po kayo ng headset para mas madinig nyo po ng maayos at malinaw kung okay sa inyo ang tunog ng ating pong Bluetooth speaker. So ngayon ay check natin yung volume ng ating cellphone mga kaibigan. Ang volume natin is 50% na volume. Ngayon mga kaibigan, ay magpe-play na ako ng sound. Pakinggan nyo pong mabuti. 50% volume. Play. Dito po naka-maximum volume na po siya. Dito na lang po tayo nag-a-adjust ng volume sa ating cellphone. Try naman po natin yung ibang kanta. 50% pa rin po. Try natin to. So yan guys, meron din po siyang application sa mga cellphone para po makapag-adjust po tayo ng equalizer niya. Para po mas maganda at makuha mo ang gusto mong tunog na ibubuga ng kanyang speaker. So try po natin mag-adjust sa kanyang application. Ito po yung pe-play natin ulit. Ang volume niya ay 175. Mag-adjust tayo Ayan po yung JBL Charge 5 application. Adjust tayo. So yun guys, yun po ang tunog nito pong ating Bluetooth speaker na JBL Charge 5. Kung gusto nyo po ng ganitong klaseng speaker, ilalagay ko po yung link dyan po sa description at i-click nyo na lang po and then add to cart kasi ay legit seller po yon ng JBL. At mura lang po sa kanya dahil nakakapasok po ang mga voucher na ginamit. Ito po, ang original price is 9,000 plus. Nakuha ko lang po siya ng 4,910 pesos. 4,910 pesos
dahil po nag-sale siya ng November 11 at syempre magsisale po ulit yan ng 12/12. Lagi pong nagsisale ng ganyan po ang mga seller ng ating pong mga online shop. Ngayon mga kaibigan, kung tatanungin nyo naman po ako kung okay para sa akin ang ganito kung klaseng speaker, okay naman po siya. At syempre, hindi naman po nakaka-perfect ang ganito. Lagi po tayong merong napupuna. Ngayon ay mag-umpisa muna tayo sa nagustuhan ko sa kanya. Maganda siya dahil napakaganda ng itsura. Ang ganda, ang sarap hawakan ng body ng kanyang speaker. At talagang makikita mo sa kanya na talagang quality ang pagkakagawa. Pangalawa, sa tunog. Talagang napakaganda naman ng tunog niya. Talagang masusulit mo ang ibinayad mo kapag ka naka JBL speaker ka. Huwag ka lang makakabili ng peke na JBL. So ngayon mga kaibigan, ito pa ang pangatlo sa nagustuhan ko sa kanya. Pag tumutunog siya, para siyang component. Kahit ang liit-liit niya, ang liit naman niya eh. Pero ang tunog niya para siyang component, yung mga component na ginagamit sa bahay, kaya niya sumabay sa mga ganong tunog. Napakaganda ng tunog niya. At ngayon mga kaibigan, tayo naman ay dumako doon po sa isang bagay na hindi ko nagustuhan sa kanya. Isang bagay lang. Yun po ay wala po siyang lagayan ng strap. Hindi po siya malalagyan ng sabitan para mabilis hawakan, para mabilis dalhin. Kaya kung kailangan nyo po itong dalhin, syempre magdadala po kayo lagi ng bag. Hindi nyo po siya may isabit sa inyong balikat dahil wala nga po siyang lalagyan. Pero yun lang naman, at sa tunog naman, walang kaproblema, napakaganda po niya. At talagang sulit po kapag po JBL po ang inyo pong biniling produkto. So hanggang dito na lang mga kaibigan. Sana po nakatulong ako para makapag-decide po kayo kung gusto nyo po ng ganitong klaseng Bluetooth speaker. I-click nyo lang po yung link pag bibili po kayo, add to cart, and then check out nyo na lang po. So hanggang dito na lang mga kaibigan. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!